So ayun, no, KJX, kamusta kayong lahat, no? So pag-usapan natin yung Pi Network kasi nga si Bybit ni-refuse niya yung pagpasok ng Pi Network sa Bybit. Okay, bakit? No, pero mamaya pag-usapan natin yan. So tingnan muna natin to. Telegram natin, masasaya ang mga tao. 77%. Tingnan niyo yung mga profit, 259, di ba? 31%. O, kita niyo yan? So dito tayo pumunta. So sa PNL status. Okay, good. Tingnan nyo yung PNL status ng mga tropa natin, mga kapatid. Okay? So, pasok sila dyan kasi nag-TA tayo kanina. So, ang TA natin, ang pinasok nating TA dito sa future TA natin, si LQTY, si Axe, tapos si Hook. Pero yung mga nag-TP4 natin, si Trump, na-hit yung TP4, no? So, tulad ng sinabi ko, malaki yung potential ni Trump. Nung nag-15 USDT yan, sabi ko may possibility na makuha niya yung 45 USDT. Pero dun muna tayo sa 20 USDT. Na kung saan nakuha niya yung 20 USDT, mga Lodi. Lumipad dyan ng 20 USDT. Okay? So, mga TA natin, mga basic lang. No? Kahit na binabash tayo ng mga Pi Lord, Pi Warlord, Pi Millionaire, no? So wala tayong pakialam diyan sa Pi, okay? So, pero kapag pumaldo sa Pi, paldo din tayo kasi may Pi tayo eh. Okay? So, yun lang yan, no? Tapos tingnan natin ngayon yung BTC. BTC, possible breakout. So, tingnan natin kung ano mangyayari dito. Pero kami kasi nagtita lang ng altcoins and then kung saan, kung alam nyo naman to, no? Cointelegraph, laging sinusundan dyan, mga Lodi, yung ilalim, no? Ito, sobrang taas. Ay, tingnan ko muna, baka nakaharang ako. Solitan muna natin yan, baka nakaharang tayo. Yan. So, possible kapag may nakita tayong ganito, nasa ilalim, ang taas, oh. Ang taas ng liquidity sa ilalim. So, possible, baka kunin niya yan, mga Lods. No? Baka kunin niya yan. Yan. Pero, kung ako sa inyo, tingnan nyo muna. Baka malay nyo, kunin to, or kunin muna tong area na to. So far ako naman, naka-short ako, pero magka-cut loss lang ako once na umangat yan. So, 30% cut loss lang ang ginagawa natin. Kasi minsan naman may sablay talaga eh. Pero sa ngayon, 5 wins kami. Noong nakaraang gabi, 10 wins. So, makikita nyo naman yan dito sa Telegram natin, no? So, tsaka yung mga nagko-comment sa atin, ayan. Si Jerome, si iBlast, no? Si August, no? Ayan. Tapos si Annalyn, nakaspot. Si Aldrin, eto, papasok pa lang pero masyadong madrama si Idol. Eto, kakapasok lang nito. Pasok na pasok. Naka, na sila. Eto naman, is okay naman yung trade niya. So far, okay, good. Puro positive naman siya, no? So, si Madam, eto, gustong pumasok nito. Siyempre, meron tayong criteria. Eto naman, masyadong matanong si Idol. Tapos ito, puro pasado naman. Okay? So, nag-send sila sa atin ng mga profit nila. Okay? So, kitang-kita nyo naman, mga Lodi. So, mga gustong pumasok sa Telegram natin, nandiyan dyan sa comment section, yung link natin, nandiyan dyan sa may description, yung link din natin sa BitGet at syempre sa Telegram. So, dapat BitGet users ka. Okay? So, yun. Para at least makapasok ka sa trading natin, mga kapatid. Yung pinaka Telegram. So, dyan tayo nagbibigay ng TA. Ayan yung TA natin sa future. Ayan. Pero meron din tayo sa spot. So, ayan yung spot natin. So, ito yung i-hold namin ng 6 months. Okay? So, ayan yun. Kaya, minsan ko lang pinapakita yan. Okay? So, swerte nyo, napakita ko siya ngayon. Okay? So, punta tayo ngayon sa ating research. Okay. So, Bybit CEO, Ben Shao, no? Ben Shao ba? No? Sabi niya gano'n, snubs Pi Network listing, Sparks Exchange controversy. So, ang sabi niya dito, pag pinakita niya yan, sabi niya, ayan o, Bybit CEO Ben Shao has rejected request to list Pi Network citing concerns over potential controversy and past experience with investor backlash. No? Sabi nga niya dito, no, nagkaroon siya ng experience dati sa forex trading na kung saan yung mga, yun nga, nagkaroon ng reklamo, nagkaroon siya ng pagkalugi. No? Kaya ayaw na daw niyang maulit yon, mga idol. Ito, sabi niya, crypto reporter Colin Wu revealed that Bybit refused to list Pi shortly after OKX announced trading support while Uy, you know, biglang nagsalita yung cellphone ko, no? Now, while BitGet also quietly remove relatedly content, no? So, ibig sabihin, parang si BitGet biglang nag-negative, no? Pero tingnan natin kay BitGet yan, mga Lodi. Pero si OKX is
tuloy pa din sa paglilis niya ng Pi Network at dun natin nakikita ngayon kung ano ba talaga ang actual na presyo ni Pi Network. Okay? So ayan, will Pi coin price hit $500 after Binance and Bybit listing? So ang inaasa kasi napakadami, no? Sabi nga nila, sabi nila, no, ang dami nagko-comment doon. Ano daw, wala daw pump and dump ang Pi. Papasok ka sa exchange tas wala ka magiging pump and dump, di ba? Syempre supply and demand diyan, malay mo bigla magbentahan yan. Pagka maraming nagtangkilik diyan, tataas ang presyo niyan, pero sila din na magbabagsak niyan. Low, no? Yung mga Pi Lord talaga, tsaka Pi Millionaires, tsaka Pi Warlord, talaga matitindi, no? So pero no, sabi nga nila dito sa ano na to, no, sa mga news natin, may kahalintulad daw kasi ang Pi, no, sa Ponzi scheme. Pero ako naman, syempre, ang pinaka ano ko naman dito, ang pinaka main, no, yung pinaka ano natin, opinion natin. Yes, may kahalintulad siya sa Ponzi scheme dahil doon sa invite para dumami, no, para mabilis kang makapag-farm. Pero tulad ng sinabi ko sa inyo, wala namang involved na cash diyan, 'di ba? So wala naman, 'di ba, libre lang naman. So mag-i-invite ka lang, wala namang gastos, 'di ba? So kung gusto mo mag-farm ng marami, basta marami kang invite, is good pa rin 'yon. So para sa akin naman, lahat naman ng invitation ngayon is ano na yun naman na talaga, 'di ba? Yung iba nga commission based na talaga, 'di ba? Parang sa sugal lang yan, di ba? Parang online casino, kailangan mo ng link mo, gamitin mo yung link mo para at least meron kang commission. Parang ganun din sa iba, ganito rin sa mga cryptocurrency platform, di ba? So ako para sa akin yun lang naman yun, hindi natural naman yun for me, no? Kaya walang kaso sa akin yun, no? Kasi wala namang involved na pera dito magpa-farm ka lang naman di ba? Farming lang mga kapatid. Okay? So may binabasa lang ako saglit, no? Tapos, kung mapapansin natin dito sa area na to, yan, CEO, Pi Network, list amid pyramid scheme controversy. Yan, di ba? Siya din yun. No, Bybit CEO, ni-reject niya talaga si Pi token list na ilist sa kanila dahil sa pyramid scheme controversy. Anong masasabi dito ng mga Pi Lord, Pi Millionaires, and Pi Warlord, no, sa issue na to na nakikita natin pagdating sa Pi? Okay? So comment nyo sa ilalim mga kapatid. Pero kung gusto nyo makapagkwentuhan tayo, pasok kayo di sa Telegram habang may 80% chance ng profit tayo. So ayan naman yan mga Lodi, no? Kitang-kita naman, no? So sa mga tropa natin, di ba? So yun lang, no? Yun lang yung video natin. Kamusta yung mga Pi? Alam ko nababash tayo regarding sa Pi, no? Pero tulad ng sinabi ko sa inyo, sinasabi lang naman natin experience, no? Huwag tayo mag-overthink, huwag tayo mag-high expectation doon sa price. Okay? Tapos masasaktan tayo. Kasi ang nangyari kasi diyan, so nabash tayo dahil sabi nila kasi isinalintulad ko siya sa Hamster Combat. Actually, hindi naman natin siya hinalintulad talaga sa Hamster Combat. Ang hinalintulad natin, yung magiging attitude nung mga umaasa na mataas ang magiging presyo ng Pi. Kasi ganun ang naging reaction nila noon before sa Hamster Combat, na umaasa sila na napakataas ang presyo nito, no? And then nung nakita nila yung presyo, nagwala na sila, naging basher na sila kung ano na pinagsasabi nila. So baka kayo din, kasi nga una galit na kayo ngayon, di ba? So sinabi natin na mababa yung presyo, no? Tapos sabay biglang nagalit kayo, di ba? So para kayo mga langgam. Tapos yung iba, ang dami pang sinasabi pero hindi nyo naman alam yung sinasabi nyo, di ba? Tapos ngayon, tatanungin ko kayo, paano nga kung ang presyo ay mababa? Ano magiging pakiramdam mo, di ba? Sa mga galit, sa mga nagagalit, no? Sa mga nagko-comment ng galit sila, no? Sa mga nagko-comment ng hindi talagang hindi naniniwala. Okay? Baka magbigti ka, idol, no? So yun lang sinasabi ko sa'yo, no? Kung hindi ka magiging basher, baka makita kita, tahimik ka, tapos ginaganon-ganon mo yung buhok mo, di ba? So baka mamaya magsalita ka mag-isa dyan. So yun lang yun, no? So para sa akin, low mo expectation sa mga ganitong industry para hindi ka masaktan. Ako masaya ako sa grupo ko sa Telegram. Okay? So masaya kami dyan. Okay?
Kung ang tingin mo sa akin hindi nagki-crypto, tingin mo lang 'yun. Okay? So, kung ikaw nabuhay ka ng 2019 tapos nagpa-farm ka, ito pa 'yan, no? Marami nagsasabi, no? 8 years namin pinarm, 6 years namin pinarm, tapos mababa ang presyo. O ngayon, tatanungin kita. 6 years mong pinarm, paano nga kung mababa ang presyo? O, di ba? So, ano magiging pakiramdam mo? Ngayon, yung galit mong yan, baka yan din yung maging galit o maging doble pa yung galit mo kung sino man yung naging creator ng Pi. Or, doon sa mga tropa mo na nag-invite sa'yo dyan. Di ba? Yun lang yun, no? Low your expectation. Tsaka ginusto mo naman mag-farm yan eh. Di ba? So, yun lang yun, mga kapatid. Saludo sa inyo lahat. Mabuhay kayong lahat.